Hello mga kasari, good afternoon. Welcome back to my YouTube channel. So for today's video about sa customer yung ating pag-uusapan. So hindi na kasi ako mga kasari nakapagbigel dun sa dalawang customer natin dito sa tindahan. Ito ay nangyari siguro mga ilang days na rin yung nakalipas pero wala pang 1 week. Parating na guys yung karakol kasi piyesta dito sa tabing barangay namin. So kanina namiyesta kami ni partner. Dalawang bahay yung pinuntahan namin, mga kamag-anak. So saglit lang kami, wala pa kaming 1 hour and then umuwi. Alam nyo naman tayo ay may negosyo. So bukas ulit ng tindahan after nating mamiyesta. Ayan na guys yung karakol oh. Kung maririnig nyo, papalapit na yung karakol. So meron na kasi ako guys pinatulan dito na customer. Hindi na kasi nakapagpigil yung atin nyo. And lagi ko sinasabi sa inyo na kailangan nating habaan yung pasensya natin dito sa sari-sari store. Pero hanggang kailan ba talaga yung pasensya nating mga sari-sari store owner? So padadaanin ko muna mga kasari and babalikan ko kayo. Padadaanin ko muna yung mga nagkakarakol kasi medyo maingay. Apo. So ito po yung kwento bakit napatulan natin yung dalawang customer na dapat ay nagpigil ako. So nung mga time kasi na yon mga kasari ay talagang okay naman yung pagtitinda ko buong araw. Yung unahin muna natin yung sa girl. Ito ay umaga. Bumibili po siya ng hotdog. Yung hotdog po nakalagay doon sa rep namin sa loob. So pagkasabi niya pabili 2 hotdog yung jumbo, punta agad ako doon. So mahina kasi yung boses niya, as in parang lutang pa siya, parang kakabangon niya lang sa higaan, parang ganun. Tapos nagsalita daw siya, pagbalik ko 2 lang yung dala kong hotdog. Sabi niya 3 daw yung sinabi niya. So mamaya balikan natin yung kwentong yon. Tapos, nung susuklian ko na siya, naka-ready na, papalapit na ako sa kanya. May hinahanap siya, sigarilyo daw. 2 sigarilyo daw, parang mga ganun. Sabi ko, wala ka namang sinabi eh. Meron daw siyang sinabi. Pero as in, wala talaga akong narinig mga kasari. Kaya ang ginawa ko, sabi ko, edi nainis na ako noon. Kasi nakikipagtalo kasi talaga siya. Sabi ko, wala ka talagang sinabi. Ayan yung CCTV natin no. Kitang-kita ka. Sabi kong ganyan. Tapos ayun, tumahimik siya. After nun guys, pumunta ako kay partner kasi nasa kanya yung recording ng CCTV. So pinaano ko sa kanya, pina-review ko sa kanya. So nung una, nagsabi nga siya na dinagdagan niya yung hotdog. Totoo nga yun, pero wala na ako dito sa loob ng tindahan nung sinabi niya yun. Andoon na ako sa loob. So hindi ko na talaga maririnig yun dahil ang hina din ng boses niya. So nagsabi siya, oo may sinabi siya, pero wala na ako dito. Nagpadagdag nga siya. Tapos yung second na pangyayari na sinuklian ko na siya, naghahanap pa siya ng sigarilyo, wala talaga siyang sinabi. Kita sa CCTV nung nireview namin ni partner, wala daw sinabi. Sabing gano'n ni partner. So sa isip ko naman nung habang nagtatalo kami, para kasi talaga siyang lutang. Alam niyo yung kakabangon pa lang, gulo-gulo yung buhok niya, mabaho pa yung hininga niya. Ganun guys. Wait lang guys. So, ayun nga po mga kasari, nung nagtatalo kami, sabi ko, ano ba, bangag ka ba? Sabi kong ganun, bangag ka ba? Tapos hindi na siya nagsalita kasi hindi na talaga ako nakapagpigil. Pinipilit niya talaga yung sarili niya. Para naman kasi talaga siyang lutang kung bumili. Ganun. So, ayun, marami na rin naiinis sa kanya dito. So, ayun, kaya ako na-share sa inyo. Isa na doon yung kapatid ko. Kasi nakatira lang sila dito, nangungupahan yun, yung pinagsalitaan ko yun. Napagsalitaan na rin yun ng kapatid ko kasi nga basta na lang nagsasampay sa bubong nila. Sila nga hindi nagsasampay, lagapakan pa na ganyan. Sakto nandun mismo sa loob yung kapatid ko. Pinagsabihan niya, hindi man lang magpaalam na pasampay po, hindi, lagapakan daw na ganyan. Paano daw kapag nasira yung bubong, wala namang pambayad din. Yung mga nga niya, anak niya, minsan hindi niya mapapasok dahil walang baon, 'di ba? Alam niyo yung na sila ng
kapitbahay, nakakaperwisyo na ng kapitbahay, ganun. Marami na rin mga instances, hindi ko na iisa-isahin, pero ano talaga siya, kapag bumibili talaga siya mga kasari, bangag kasi talaga siya. As in, alam niyo yung lutang na customer, yung tatanungin nyo ano pa ganyan, alam mo yung may sinasabi sila pero wala naman silang sinabi. Parang ganon, bumibili sila, akala nila nasabi nila pero wala naman talagang sinabi. Ganon. So, hindi na talaga ako nakapagpigil. Nung nakaraan nga, may utang pa yan sa load eh. Kapag nagkapera daw, babayaran. Eh, nagkatrabaho na. Nakasampung sahod na nga yata hanggang ngayon. Hindi binabayaran magkano yung kulang sa akin. Pinabayaan ko na. Kaya, ayun guys, ingat-ingat kayo sa mga ganong tao. Simula nun guys, hindi na siya bumibili dito. Pero yung mga anak naman yung inuutusan para bumili dito. Yung anak ang inuutusan magpa-load, siguro nahiya na kasi alam niya na nainis ako sa kanya eh. Kasi ayaw, pag pumunta ka sa tindahan kasi talaga, focus ka lang talaga sa pagbili, hindi yung kung ano-anong ginagawa mo. And second naman mga kasari, yung hindi din ako nakapagpigil, mismong araw din yata na yun, o kinabukasan, ganun. Yung lalaki naman, ito naman yung lalaki naman to na customer ko. So, hindi naman din siya nakapag nung after kong sabihan, siguro mga 4 days lang siyang hindi bumili. Tapos, pa 5 araw, nagpa-Gcash na ulit. Ayun, matino na, mabait na siya. So, ang nangyari naman dito sa lalaki, kaya hindi ako nakapagpigil, ang chill-chill nung pagbebenta ko sa kanya. Nakaupo pa nga siya dyan eh. So, naabutan ko na nung 2 item. Eh, buo yung pera niya. Pag hindi 500, 1K. Sabi ko, ang lakas ng boses ko. Sabi ko, ano pa? Ganon yung, parang alive na alive yung boses ko. Good mood talaga ako. Sabi ko, hindi siya nagsasalita mga kasari. Parang kausap ko hangin. Hindi talaga siya. Nakatungo siyang ganyan. Wala naman siyang kausap sa cellphone. Parang siya, parang maano mo sa sarili mo na para kang tanga, nagsasalita ka, wala kang kausap. Parang ganun, lutang din. Tapos, ayun, sabi ko, ano ba yan? Para naman akong tanga dito. Sabi ko ganyan, salita ko ng salita, hindi ka naman nagsasalita. Sabi ko kung ganun talaga dun sa customer. Sabi, teka lang kasi, may kausap ako. Sabi niyang ganun, yung lalaki yun guys ha. And wala naman siyang kausap, wala naman siyang nakalagay sa tenga na wala naman din siyang cellphone na hawak, pero may kausap daw siya. Sabi ko, wala, namamaligno yata to o kaya baka nasobrahan sa kung ano man ng tinira nitong lalaking to or lasing, parang ganyan. Tapos yun, simula nung ilang days siyang hindi nga bumili, tapos nung ilang days yung nakalipas, ayun, bumalik siya, matino na siyang bumili. Yung mga ganun mga kasari talaga hindi ka makapagpigil kasi nakakabasto sa atin yung mga tindera, yung salita ka ng salita, hindi ka pinapansin, ayaw nilang maging attentive sa pagbili, ganun ba? Ayaw nilang mag-focus sa pagbili, kaya nga sila pumunta sa tindahan para bumili. Dapat pahalagahan din nila yung bawat oras ng tindera, 'di ba? Hindi lang naman sila yung bebentahan natin, marami din tayong ginagawa sa tindahan, dapat pahalagan din nila yung oras natin. Kaya pag ganun mga kasari, hindi dapat tayo may mga mas ingay ng alaga ko, may mga milma pang nangyari dyan mga kasari, pero hindi ko na share sa inyo. Yan lang talaga yung mga may mga customer talaga na ayaw magpatalo sa tindera kahit alam naman natin na tama tayo, tapos sila ang mali. Pinapalabas nila na parang lumalabas pa, tayo pa ang mali. Dapat natin i-correct mga kasari yung mga ganong customer, kasi kapag pinabayaan lang natin, gagawin nila ulit yung mga ginagawa nila sa atin dati. Tingnan nyo yun mga hindi naman din nakatiis, bumili pa rin dito sa tindahan. Tapos ang unang bili ng lalaki, hindi siya bumili, nagpa-Gcash. Kasi wala naman siyang ibang pupuntahan eh. Kapag nagmatigas siya, ang layo ng pupuntahan niya. Magpapa-Gcash siya. Nagpa-Gcash 600. Nagpa-cash in. So 15 pesos din yung patong ko dun sa 600. Hindi rin siya nakatiis. So sinasabi ko sa mga customer ganyan, gaganyan-ganyan sila tapos bibili-bili din naman. 'Di ba? Maging maayos na lang tayo sa pagbili sa tindera, pagbili sa tindahan, hindi yung dinadabog. Ang dami kong experience na ganyan na kulang na lang ihagis yung bayad.
'Diba? Dapat maging magalang din tayo sa mga tindera. Deserve naman namin talaga na igalang, irespeto, itrato ng maayos ng mga customer. Kasi kung ano yung binibigay sa atin na customer, trato sa atin na mga customer, yun din yung ibabalik natin sa kanila, 'di ba? Kung ano yung kung mabait silang bumili, 'di ba? Maayos silang bumili, maayos din tayong magbebenta sa kanila, 'di ba? Ganun lang yun, give and take. Parang ganun mga kasari. Kaya may hangganan din talaga yung pasensya natin mga kasari sa mga customer. Talagang may hangganan. Hindi pa laging habaan mo yung pasensya mo, ganito, ganyan. Pero kapag sumusobra na po talaga, kailangan na po nating magsalita, pagsabihan yung mga customer kapag sobra na talaga. Meron dito tinataningan yung partner ko kasi kapag bibili sobrang siga talaga niya. As in, naglagay na nga kami ng medyo malambot na dito sa bilihan yung foam para hindi lumalagabog kapag ginaganyan nila yung pera. Pero kahit may ganun na dito guys, talagang nalagabog pa rin yung pagbili nila. Kaya hindi maganda talagang bungad sa tindero at tindera. Sabi niya isang-isa na lang makakatikim na yun ng salita sa akin, sabi ng partner ko. Kasi hindi talaga maganda ang ugali din nung tinataningan niya yung ugali. So, yun lang mga kasari ang ating vlog. Today nga pala is Sunday mga kasari. Okay naman yung sales natin. Actually, nagsarado ko ng mga 1.5 hour. Kasi lahat naman din ng tindahan dito is sarado na mamiesta dito sa kabilang barangay. So, sabi ko, ay magsara din ako. Hihiga-higa muna ako. Ganyan. So, nagsara ako guys. So, ayun. Pagkabukas ko, may mga nagbilihan na agad. So, yun lang naman mga kasari ang ating vlog for today. Thank you so much for watching and happy selling po sa inyong lahat. Bye guys!